Thank you so much, Ate Celine Jans, for our lunch for today. And congratulations to Drew Hanyola for your graduation. Ingat and God bless you all. Hello mga tao and welcome back to my channel. So ayan na nga kami ni Britney guys. Dahil may magpapalunch sa amin ngayon. Kung wala iba kundi si Ate Celine dahil graduation ng anak niya. So nag-message siya na may palunch daw siya ngayong araw na ito. So ayan na nga guys, bumili kami ng 2 hita ng baboy para aming ilaga. Dahil napakasarap pag maulan yung masabaw. So ayan na, nakabili na tayo. And of course, si Bruno naman ay naghanap ng bigas mais kasi inutusan siya ni Madam. Kaso lang parang wala siya nabili dyan kasi puro mga palay or mga rice talaga siya, hindi rice corn. So nailibot na niya ng buong bilihan, wala pa rin talaga siya mahanap. Siyempre, babalik na lang siya doon dahil ang pinahanap talaga na Madam is yung bigas na, yung gold ba, golden corn. Gold corn, basta ganun. Hindi law na mais kasi wala talaga siyang mahanap. So bumalik na lang siya doon sa akin dahil sa kabila na lang kaming tindahan bibili. And of course, bumili na rin kami ng pang-ihaw na isda. So dalawa lang yung inano natin kasi yung dalawa na yan, 1 kilo mahigit na po yan. So kahit ito sa probinsya guys, kahit maraming isda pero mahal pa rin talaga dahil lahat na talaga ngayon nagtataasan. Yung akin na lang ang hindi pa, chares. So ayan na, so bitbitin na natin guys. And bumili na lang kami ng mga pansahog para sa aming nilagang pata ng baboy. So ang tawag sa amin yan is lutsa, pero sa Tagalog yata is gabi pa rin yan, di ba? So bumili din kami ng tanglad kasi may farm si Brenda pero wala ng tanglad na uubos na talaga. Dati nag-harvest pa kami para ibenta, ngayon wala na talaga. And nakakatuwa dyan, 5 piso ang presyo niyan. So bumili kami ng Chinese cabbage at kung ano-ano pa yung mga binili namin dahil nga isahog natin sa ating sabaw. Dahil maulan, dapat may sabaw. Para pa yung mga magtutoy sa'yo, makatutoy dahil may sabaw. Charas! So ayun na guys. And of course, the cabbage, hindi kalimutan. Siyempre gulay-gulay. And bumili rin tayo dyan ng ayan, kamatis. Pinipili natin yung malapit ng mahinog kasi ilalagay natin sa ating sausawan para sa ating inihaw na tambakol. Yan sa Mindanao guys, ang favorite talaga na ihawin is tambakol. Sa Manila naman is yung bangos. Pero dito talaga. And dahil wala nang bunga yung pipino guys namin dito sa farm, so bumili na rin kami 2 pirasong pipino para sa aming sausawan. And ang sitaw, syempre konti lang. Panlagay lang natin pansahog sa ating nilagang baboy. So ayan na. Hindi na kami bumili ng luya kasi napakarami dito. Yung paa ni Ma'am Shiji parang luya naman, lalo na yung sa akin. Bagong to. Ayan. So pinakwenta na natin guys kung magkano yung abutin. Siyempre, and thank you so much Ate Celine for sharing yung blessings sa mga bayot. Yes, Ate Celine is from Manolo Fortich. Ayan. Every time na pupunta siya dito, may bit-bit talaga yun siya mga gulay-gulay para sa amin. And ayan na nga guys, dahil hindi nakabili si Bruno ng bigas mais doon, dito na kami naghanap sa kabilang tindahan. So meron sila dito. Alam niyo guys, napakamahal na rin ng bigas dito. Maabot na siya ng 40 plus per kilo. Kasi marami na talaga din naghahanap ng ngayon. Naghahanap ng bigas mais kasi nga, di ba, anti-diabetic daw, ganon. Pero may starch pa rin naman yan, pero hindi masyado kumpara talaga sa palay na bigas. So ayan. Eko bag din nga dako. Nagpa-kilo na kami dyan ng 5 kilo lang. Kasi konti-konti naman at nagbayad na tayo sa counter. Diyos ko, si bakla basang-basa na yung likod. Baka umatake yung high blood. Eh, patay diretso. Ganun lang yun. And of course, pagdating ng bahay, ay tinulungan ako ni Marian, ni Britney, and ni Mama Shane na maghimay-himay ng mga gulay na para pansahog. Kasi madalian na to guys, kasi nakarating kami sa 11 na. Mag-11 na, kakain na ng 12. So, ratsyada na talaga guys ang mga bayot.
para makakain na at hindi maborjak ni Madam Damin. So ayan na, may nagbabalat ng gabi. Si Marian kahit bulag, hala sige sa sa luya o pag mahiwa yung kamay mo, pasing laki din naman ng luya yan, okay lang. And ang baklang komang naman is sa sitaw. So ganun-ganun lang kami dito guys sa farm para mabilis yung trabaho. Ayan, tulong-tulong lang. Chares, sila lang magtutulong. Buti nga nagising na maaga eh. Hindi nagising na maaga na award winning kay hindi pa nakaluto. So si Bruno minamadali na kasi na kasi siya. Sinalang na niya yung pata sa pressure cooker. So ayan na nga guys, sinalang na ni Bruno yung pata sa pressure cooker. Nilagyan na niya ng mga pampalasa, pampaaroma. Ayan, so antayin na lang yan siyang kumulo at lumambot yung karne para pwede na tayong magtanghalian. And of course, sa kabilang kalan naman ay na rin si Bruno dyan o si Britney to life. Huy, Bruno, baka ma-award tayo. So magigisa na siya dahil mayroon din kaming gulay na igigisa. Kasi nga inubos talaga natin yung pinadala ni Ate Celine kasi baka mapunta yun sa scatter, kawawa naman yung mga bayot. Baka tig-isang tabo, tig-isang mangkok lang talaga sila ng sabaw. So ayan na guys, magigisa na si Mamang Britney. Siya muna nagluto ngayon guys kasi nga madalian para wala nang turo-turo pag ako kasi tinuturuan niya. So ayan, ilulunod na niya yung pansahog natin sa ating gulay. Alam niyo ba yung karne na yan is mga tabas-tabas lang yan sa merkado. 200 lang per kilo, ganon. So bumili tayo ng mga 1/2 kilo. And syempre, ang favorite ko na part is ukay-ukay. Yan, hinalo-halo na ni Britney para mag-sync lahat ng mga lasa nila. And ayan, itataob na ni Britney ang ilalagay na niya yung kanyang gulay. So bumili kami guys yung nakagadgad na para pagdating dito ilulunod na lang kaysa ikaw pa yung maghiwa. Ang hirap kaya na. Yan, nilagyan niya ng pamintang durog. And of course, kung ano-anong mga pampalasa dyan. Betchin mga 2 kilo. Magic sarap mga 5. Ayan. And of course, ang ating oyster sauce. Nagpadagdag ng kanyang lasa. Huwag natin bagitin yung brand. Kaya wala man tayo. Ay, nakita Bruno. Ikaw talaga. So, ayan na. So, lalagyan na siya ng water. Or haluin yata niya yan. Ayan, may toyo pa pala. Tapos ko, muntik na makalimutan. Ayan, may toyo na ilalagay bago siya halu-haluin. At para segregate, combine yung mga lasa nila sa gulay. So ayan na nga yung favorite ko guys na part, ang halo-halo na gulay. And ayan na, hinalo na siya kasi malapit na siyang maluto. Ayan na guys. So nakita nyo naman, hindi lang maraming sahog yan. Hindi natin tinipid sa sahog dahil masarap yung gulay pag maraming sahog. And ito naman po yung nilaga ni Britney na kumulo na. Kumulo na siya, malapit na siyang maluto. Yan, pagka kulo niyan ay pag malambot na siya, saka siya titimplahan ng kung ano-ano. Kasi puro lang po yung spices ang nilagay. And eto na nga siya guys. Hindi na natin nakunan paano siya tinimplahan. Pero eto na siya successfully. Ayan, sobrang tender niya. And of course, ang gulay, luto na rin. Napakasarap ng tingnan guys. Diba? Maraming gulay, maraming sabaw. Na umuusok pa talaga. And hindi ko rin na-videohan yung pag-ihaw ng isda. Pero ayan na yung 2 isda na binili natin para sa ating lunch. And of course, the fresh fruits. Para naman kahit papaano ay magiging fresh tayo. And that would be all. Thank you. Bye. Thank you so much, Ate Celine Jans, for our lunch for today. And congratulations to Drew Hanyola for your graduation. Ingat and God bless you all.